Posibleng isang dating PNP chief at senior officials ng Bureau of Immigration ang sangkot umano sa pagpapatakas kay Alice Go palabas ng Pilipinas. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado, lumulutang rin na ang naturang mga opisyal ay umano'y tumatanggap ng payola o suhol kada buwan daw mula sa POGO operation. Samantala, humarap rin sa Senate hearing kanina si Sual, Pangasinan Mayor Liseldo Dong Kalugay na umano'y kasintahan at kasosyo sa negosyo ni Alice Go. Pero itinanggi naman ito ng alkalde at iginiit na magkaibigan lamang sila ni Go. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean. Alex, Nina, maraming bagong testigo ang humarap kanina sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado ukol sa mga krimeng may kaugnayan sa POGO. Kabilang na dyan yung mga staff ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go na nagsabing pirmado na yung mga dokumento. Kabilang na dyan yung counter affidavit ni Go kahit hindi pa siya nasasampahan ng kaso. May mga impormasyon din na isang dating pinuno ng PNP ang umano'y tumatanggap ng suhol at may posibilidad umanong tumulong para makatakas palabas ng Pilipinas si Alice Go at kanyang mga kapatid. Do solemnly swear that I will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth to this committee. Nabunyag sa pagdinig ng Senado na isang dating hepe ng Philippine National Police kasama na ang mga umano'y senior officials ng Bureau of Immigration ang umano'y tumatanggap ng monthly payola mula sa POGO operations. Maaring ito rin umano ang tumulong kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go para makatakas palabas ng bansa. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations, hindi pinangalanan ni Retired General Raul Villanueva ng PAGCOR ang sinasabing dating PNP chief, pero ito anya ay pinag-uusapan sa intelligence community. Parang usapan dun, ma'am, parang nasa payroll, yung monthly payroll. Ever since. Actually, I don't have the name except there was some rumors in the intelligence community that a former chief PNP. Nabunyag ang umanay payola matapos ongkatin ng mga senador ano na ang nangyayari sa kanilang investigasyon sa sinasabing mga sinuhulan ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go ng 200 million pesos para makatakas palabas ng bansa. Ayon sa NBI at NICA, kasama ang impormasyong sinabi ni Villanueva sa kanilang iniimbestigahan. Pero depensa ng PNP, wala pa silang natatanggap na report hinggil sa nasuhulang PNP personnel, pero tuloy ang kanilang ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno, kabilang na ang intelligence community. Tuloy-tuloy po ang kanilang pag-coordinate sa ibang agencies para malaman kung may mga PNP personnel na involved, then we will file the necessary case po kung may mga evidence po kaming makukuha, Your Honor. General, I'm all... Yung report sa amin na nakatakas si Alice po is coming from the Interpol po, ma'am. So yun po yung naging information po namin coming from the Interpol po na nakuha po natin. Nadismaya ang mga senador dahil mahigit isang buwan nang nakalilipas, wala pa rin konkretong report hinggil sa kung paano talaga tumakas si Alice Go at kanyang mga kapatid. Kanina humarap na rin sa pagdinig si Sual, Pangasinan Mayor Liseldo Dong Kalugay na umano'y karelasyon at kasosyo sa negosyo ni Alice Go, pero sabi ng alkalde, magkaibigan lang sila. Sigurado ka? SP Pro Tempore. Opo, Your Honor. Kaibigan lang? Opo, Your Honor. Hindi ka ibigan? Kaibigan lang po, Your Honor. Sige. Hindi nakakumbinse si Estrada at ipinakita nito sa hearing ang mga litrato ni Kalugay at Go na magkapareho ang kulay at print ng mga t-shirts, pati na ang ipinadala nitong bulaklak. Ano man nangyari yun? Pareho kayong ano? Hindi ko naman po siya piling ibili, Your Honor. Ano nga? Nagkataon po siguro, Your Honor, na ganyan lang. Regalo niya sa'yo? Itinanggi rin ni Go ang umanay relasyon niya kay Kalugay. Pareho kayong t-shirt? Hindi ko nga po alam may ganun picture po eh.
Kaya inilabas sa Estrada ang mga dokumento kabilang ng endorsement letter ni Kalugay para sa Sangguniang Bayan ng Suwal na may petsang June 23, 2022 kung kailan ini-endorse na bigyan ng fishing privilege ang 5 kumpanya. Nasa pangalan ng ibang tao ang mga kumpanya pero puna ni Estrada ang company names, pinagsamang pangalan ni Kalugay at Go. Yung D Aqua Farm, Dong. Lixel, Alice, LIC, and Liseldo. Dongo, Dong, and Go. Tinalo nyo pa si Dong yan, ha? Guko. Ha? Siguro stands for Go and Kalugay. Oh, madidinay mo pa ba ito? Pero sabi ni Kalugay, wala siyang ganitong negosyo. Sunod na inusisa ni Estrada ang Happy Penguin Resort sa Suwal na sinasabing pinagtaguan ni Alice Go bago siya tumakas. Nakapangalan kay Kalugay ang lupa ng resort pero sabi niya na ibenta niya na ito dahil nagipit siya. July 15 mo lang binenta. Nung lumabas na itong this year. This year. Yan o, July 15, 2024. Ha? Nung lumabas na itong mga issue na ito. Tama po. Hindi po sa lumabas po yung issue, Okay. Your Honor. Ito, marami kaming mga resibo na nakalap na nakalagay sa pangalan mo, Mayor Liseldo Kalugay. Happy Place, Compound, Agbayani Street, Poblacion, Sual, Pangasinan. October to, October of this year. October 2022. Maraming mga resibo nasa pangalan mo at nasa pangalan ni Alice Go. Asa yung Alice Go? Materialis ito para dito sa pagpapatayo ng Happy Penguin Resort. Asa yung Alice Go? Ha? Ano po masasabi nyo? Depensa ni Kalugay, pinakisuyuan lang siya ni Alice Go. Hindi po ako nagbayad, Madam Chair. Ang kwento po niyan, tumawag po si Mayor Alice kung saan po makakabili po ng murang mga construction supply kasi po ang family business po namin construction supply. Ang sabi ko, sige, mayroon kaming pinagkukunan na kumari po ni Ate Che. Doon na lang po kayo kumuha. Kaya sabi ko kay Ate Che, kayo na lang po mag-usap at para maka-discount po sila. Tanong ng mga senador, nagkataon lang ba na maraming dokumento na mag-uugnay sa kanilang dalawa? Ipinabubusisi na ng mga mambabata sa Securities and Exchange Commission ang Majesty Lumber and Construction Supply na ino-operate ng Uniho Commercial Holding Inc. Hiniling naman na Estrada na ipatawag sa susunod na investigasyon ang pinagbentahan ni Kalugay ng resort at ang umano'y kinakasama nito ngayon. Bakit nga inendorso mo na sa Sangguniang Bayan, bakit after 6 days bigla binenta mo? Hindi naman po lahat po yung Kaduda-duda ayon sa senador na abot sa 4,000 square meters ang lupa na ibinenta lang sa halagang 1.2 million pesos. 4,000 square meters. Ano yung Opo, zonal Your value Honor. niyan? Hindi ko po sigurado, Your Honor. Ikaw ang Mayor, mayor, kayo di ang mo alam. Mayor ka, di ba? Opo, Your Hindi Honor. dapat alam mo. Itanong ko po sa asesor po dahil hindi ko naman po kabisado ang mga property value po. Bukod sa pagbebenta ng property, may impormasyon ng Senado na noong June 10 hanggang 20 sa kasagsagan ng investigasyon sa Pogo, nag-withdraw si Kalugay ng 150 million pesos sa isang bangko sa Dagupan. Inilabas rin ng Senado ang affidavit ng isang kadante, ang tumulong sa mga staff ni Alice Go para magpanotaryo ng kanyang counter-affidavit sa kasong human trafficking. Sa affidavit, nakasaad na tinawagan siya ng Executive Secretary ni Kalugay noong August 12 kung saan maaari silang tulungang maghanap ng abogado na magnonotaryo na pinagbigyan niya. Kwento naman ng Secretary ni Go na si Kat Salazar, August 14 nang tawagan siya ni Alice Go para kunin sa bahay nito ang isang brown
brown envelope na naglalaman ng last page ng kanyang affidavit. Pirmado na ito at isasama na lang sa dokumento. Documents. Tumawag po siya, Your Honor. Ang sabi po niya, punta daw po ako sa bahay niya, may kukunin po isang brown envelope. Nung Okay. nakuha ko na po yun, nag-message po ako sa kanya kung ano pong gagawin ko doon. Saan bahay yun? Sa QJJ Farm po, yun sa bahay po na mismo. Saan yun? Sa Bamban po. Sa Bamban? Anong barangay? Virgen de los Remedios po. Virgen de los Remedios. Opo. Doon mo kinuha. Kanino Yes, po. mo kinuha yung dokumento? Nasa drawer po na, Your Honor, sa room po niya. Nasa drawer lang yung dokumento. So, pumasok ko lang sa kwarto niya, kinuha mo lang yung dokumento Yes doon. po. Ganun kasimple lang? Yes po, Your Honor. Yun po yung ano niya. Tapos nung nakuha ko na po at Your Honor, tinanong ko po siya kung ano pong gagawin ko. Ang sabi po niya, i-attach ko daw po sa last page nung affidavit po niya. Nang may attach, ang isa naman nilang staff ang nagdala ng dokumento kay Kadante. Kapwa sinabi ng dalawa na sa telepono lang sila tinawagan at hindi nila alam ang kinaroroonan ni Alice Go. Inamin naman ni Alice Go na pinirmahan niya ang huling pahina ng affidavit noong unang linggo ng Hulyo bago pa sa umalis ng bansa. Your Honor, yung last page po ng document po, na-sign ko po. Na-sign mo saan? Na-sign ko po bago po ako umalis. Kaya pati mga abogado nagisa. Imposible ayon sa mga mambabatas na walang alam ang mga abogado na nakaalis na si Alice Go, katunayang sila ang naghanda ng pipirmahan nito samantalang wala pang kaso na isinasampalaban sa kanya. August 14 nang panotaryuhan ang counter affidavit na may lagda ni Alice Go, samantalang unang linggo pa lang ng Hulyo, nakaalis na ito ng bansa. We had limited communication with the Honorable Mayor at that time, Your Honor. Why limited, Attorney Ko? We were just calling her, Your Honor. How were you calling her? Through cell phone, Your Honor. Pero bakit limited yung communication? Wala na siya dito sa Pilipinas. We had no personal interaction, Your Honor. Alex, humarap din kanina sa pagdinig sa kauna-unahang pagkakataon si Cassandra Leong, isa sa mga opisyal ng Lucky South na yung nag-ooperate na pogo sa Banban sa Tarlac. Inusisa ni Senator Jingo Estrada yung kanyang pagka-Pilipino dahil lumilitaw na sa San Juan siya pinanganak ng isang hilot, pero sa kanyang pag-iimbestiga, wala sa San Juan ang pangalan ng naturang umano'y hilot at wala din yung address na nakalagay sa kanyang birth certificate. Sabi ni Senator Jingo Estrada, dapat din itong imbestigahan ng Philippine Statistics Authority. Pinaimbestigahan na rin sa Senado yung posibleng pagkakasangkot naman ng ilang mga bangko sa pagtatayo ng POGO. Sa Senate Resolution number 1193, sinabi ng mga senador na kahina-hinala daw yung cash flow yung iba pang disbursement ng pera at cheque at ilang transaksyon kasi may posibilidad na nagkaroon ng money laundering dahil hindi daw na-flag yung lahat ng transaksyon na dumaan sa account nitong si Alice Go at iba ba niyang kasabwat kahit na ang dumaan ay bilyong piso. Wala pang itinakdang petsa kung kailan yung susunod na pagdinig, Alex. Okay, Mayan, tila nagkasanga-sanga na, no? Itong mga nauungkat ng ating mga mambabatas sa mataas sa kapulungan ng Kongreso. Kung maalala ko, mismong si Senador Jingo Estrada ang may binanggit siya sa mga una pang hearing na maaring ang tumulong ay taga Suwal, Pangasinan. Kaya nga tinawag dyan si Mayor Kalugay, no? Ngayon, ano bang tinutumbok ng mga mambabata sa mga senador dito kay Mayor Kalugay? Involved ba sa Pogo? Gusto lang ba nila itumbukin yung relasyon niya o yung pag-ibig love relationship? O marami pang bagay tulad ng mga negosyo ng dalawang alkalde? Alex, wala daw silang kinalaman sa anumang personal. Kung meron daw personal na relasyon, yan yung dalawang alkalde. Pero ang hinahanap nila ngayon, yung posibleng money laundering activities at iba pang krimen dahil posibleng nagamit din ito o nagpagamit o kaya kasabwat itong si Mayor Kalugay sa POGO operations. Okay, dun sa usapin ng pagpirma ni Mayor Go na wala siya dito sa Pilipinas, nang ito ay manotarize,
Meron bang pananagutan dito yung abogado na notary public attorney? Kung mapapatunayan yan, Alex, posibleng magsampa ng kaso o magrekomenda ang Senado ng kanilang disbarment. Bukod dyan, Alex, sabi kanina ng Department of Justice, walang bisa yung kanilang counter affidavit na isinampa sa korte noong August 14. Yan daw ay hindi pwedeng gawin kung pwede lang daw magsampa o magpanotaryo sa labas ng DOJ o ng prosecutor kapag walang opisina o kaya'y walang tao sa kanilang tanggapan. Pero sa ngayon daw maraming prosecutor kaya hindi katanggap-tanggap yung mga dokumentong isinampa ng kampo nitong si Alice Go. At siguro panghuli, ang gustong malaman ng taong bayan, yung malaking balita, yung involvement umano ng isang opisyal o hepe ng pambansang pulisya na maaring masisira na naman ang pangalan ng PNP kung ito'y may katotohanan. Kailan nila ilalabas yung pangalan ng mismong PNP chief na yan? Kanina, tinanong ng mga senador, bakit hindi pangalanan, Alex? Dahil unfair daw na madadawit ang buong institusyon ng PNP at yung mga naging dating hepe ng PNP kung hindi pa pangalanan. Pero sabi ng mga otoridad, ito ay bine-verify pa, pero may posibilidad na may tumulong talaga para makalabas ng bansa itong si Alice Go. Kung sila ay concerned para hindi masira ang pangalan ng PNP, dapat hindi na nila binanggit kung unconfirmed pa pala yung balitang yan. Pero sabi ng mga otoridad, Alex, ito ay tunog na pinag-uusapan sa intelligence community. Kawawa naman ang ating mga kapulisan. Anyway, maraming salamat sa iyo, Mian Corvera. Mata natin dyan sa Senado. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.